po, may kautusan po ang Panginoon na huwag kang magnakaw. Sa kabila po nito, may isa pang kautusan, huwag kang magnais ng hindi mo ari. So, para po bang nagkakapare-pareho po yan? So, ang gusto ko lang po sa pagdalo ko pong ito, ay maibigay po nyo sa akin ang solido, ang tunay ng 10 utos po ng Diyos. Brother Eli? Alam mo po kapatid, sabi niyo parang nagkakapare-pareho yung sa 10 utos na huwag kang magnakaw, tapos yung isa naman huwag kang magnasa ng hindi mo pag-aari. Hindi po magkapareho yun kapatid. Ang Diyos naman po hindi makulit eh. Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan. Yung pong huwag kang magnakaw, iniuutos po yun sa kamay. Huwag kang magnakaw. Sa kamay po yun, sentralisado yung utos na yon. Pero, meron pong utos na huwag kang magnanasa o mag-iimbot. Sa puso naman po yun. Meron kasi hindi naman nagnanakaw yung kamay niya pero ninanasa ng kanyang puso. Para bang din yung nangangalo niya, may nangangalo niya, talagang sinisipingan niya yung kanyang kalo niya. Pero may pangangalo niya, hindi naman niya sinisipingan, pinagnanasaan niya, dinadaan niya sa imagination. Pakinggan niyo sa Mateo, Kapitulo 5, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kaniyang puso. Ayan, yung pagtingin na mayroong masamang hangad, may pagnanasa, nagkakasala na. Hindi mo para kinakalo niya, nagkakasala ka na. Bakit? Kasi ang inuutusan na sa atin, hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung diwa, yung konsyensya. May utos po ang Diyos dyan eh. Kaya huwag kang magnanasa. Huwag kang mapupuot. Kasi mayroong tao, hindi ka nga pumapatay. Puot na puot ka naman sa kalooban mo. Malinis nga ang kamay mo, hindi ka pumapatay. Pero marumi naman ang kalooban mo dahil meron kang puot. Pakinggan nyo sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At naalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang puot, Bradman? Nasa kamay ba yung puot? Wala po sa kamay, kapatid na Eli, nasa puso po. Ayun, nasa puso po yun. Kaya may utos para sa puso. Yung pong sinasabi nun, hindi magkapareho yun. Yung huwag kang mag-iimbot, magnanasa sa hindi mo pag-aari, utos po ng Diyos sa puso yun. Yung naman huwag kang magnanakaw, utos ng Diyos yun sa kamay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Kaya mostly ang concentration ng utos na huwag kang magnanakaw ang kamay. Kasi ang itunang nanakaw ng tao yung kamay eh. Pero ang ipinagnanasa ng tao yung kanyang puso. Kaya masasabi ko kapatid, huwag niyo pong pagbintangan na ang Diyos parang redundant o makulit dahil parang pare-pareho sa kanya. Hindi po totoo yan. Kaya yung sinasabi niyo na ano ba talaga yung solido utos? Ang utos po ngayon, hindi naman 10 utos. Sa panahong Kristiyano, ang 10 utos po kasi binigayan sa panahon ni Moises para po sa Israelita yan. Kagaya natin ng 31:18 ng Exodo, kapatid na Luz. At kanyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kanino niya binigay yung 2 tapyas na bato, Sis Luz? Ibinigay po niya kay Moises Saan ibinigay? sa bundok ng Sinai. O ngayon, ano ba yung nasa 2 tapyas na bato na ibinigay niya kay Moises at para kanino yon? 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan,
na kanyang iniyutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kanino raw ipinapatupad yung 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato? Hindi ba ang kausap diyan ng Israelita, kapatid na Luz? Tama po. O, katunayan, basahin mo yung 5.1, patuloy-tuloy. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Para kanino yun, Sis Luz, yung tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa Horeb? Para po iyon doon sa mga Israelitang buhay na kaharap ni Moises ng panahong yaon. Para po sa kanila yon, sa mga Israelita. Ang katunayan, basahin mo yung Malakias 4.4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniyutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mapalatuntunan at mga kahatulan. Para saan yan, Radmel, ang kautusan ni Moises na ibinigay sa Horeb? Sabi po, para sa buong Israel. Ayan, daw hindi para sa atin yan, Radmel, para sa buong Israel. At pagdating ng panahong Kristiyano, ang sabi naman sa 13:39 ng gawa, pakinggan mo kapatid, At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. ayan, pagdating ng panahong Kristiyano, sa pamamagitan ni Kristo, aariing ganap tayo. Pero hindi tayo aariing ganap, we will not be justified by the law of Moses. Kaya hindi na po yan ang batas ngayon yung 10 utos. Kulang po yan, kapatid. Sa 10 yan, para sa Israel lang yan eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng bagong tipan. Kasi kulang po yan dati. Yan ang para sa Israel lang noon yan, pero sa atin iba na. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ayun, kaya pag dumating yung bagong tipan, kasi nakakita ang Diyos ng kakulangan. Habang tumatanda ang lahi ng tao, dumadagdag ang kasamaan, kulang na yung 10 utos. Kaya pagdating ni Kristo, hindi 10 utos eh. Ang utos po, natutuparin natin ngayon, yung ipinalit sa 10 utos. Sapagkat sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong tipan. Kaya nga mayroon ng bagong tipan sa Biblia. Basahin natin ang 8:13 ng Hebreo, kapatid na Luz. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Kung sabihin niya yung bagong tipan, may luma na yung una. Kaya nga may lumang tipan, mayroong bagong tipan. Ang bagong tipan, yan naman ang kautusan ni Kristo, hindi yung kautusan ni Moises. Yan ang susundin natin ngayon, kapatid. Galatia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yan po ang batas ngayon, kautusan ni Kristo. Hindi na po 10 yan. Sa 10 utos, wala pong bautismo eh, walang binyag. Sa utos ni Kristo, may bautismo para hugasan ng kasalanan ng tao. Kaya magkaiba po yung 10 utos at saka yung kautusan ni Kristo. Yung 10 utos yan po yung sa panahon ni Moises.
likas na po yung panahon ni Moises, dumating na ang panahon Kristiyano, kaya ang utos na ating susundin ngayon ay ang kautusan ni Kristo. Yan